Paano dumadating ang blessings sa buhay natin? May mga pagsubok ka ba o trials na pinagdadaanan ngayon sa buhay mo? Kaya naman ngayon ay nag-iisip ka na magsugal o tumaya sa loto para masolusyonan mo kagad ang mga problemang pinagdadaanan mo. Kung gusto mong malaman kung paano dumadating ang mga blessings sa buhay natin, halika, tapusin mo tong vlog na to. Ako si Billy Sioson, dating OFW at ngayon ay isa ng entrepreneur dito sa Pilipinas. Bago ako magsimula, magkwentuhan muna tayo. Nung ma-realize ko na meron palang totoong problema ay nung nagkaroon na po ako ng sarili kong pamilya. Kasi nung binata pa ako, dahil sagot ako ng mother ko, wala po akong ganong iniintindi dahil provided po lahat ng mother ko ang mga pangangailangan ko. Mother ko lang po ang bumuhay sa amin dahil maaga pong pumanaw ang aking tatay at lumaki po ako na mother ko lang ang nagpo-provide ng mga pangangailangan namin. Nung nagkasawa nga po ako, nung nagkapamilya nga po ako, ay ako na pala ang kailangan tumayo para buhayin at mag-provide sa lahat ng pangangailangan ng pamilya ko. Dumating po yung time na nakapagtrabaho po ako at nawalan. Kaya naman po dumating po yung time na nagkatrabaho po ako at minsan nasu-short. So doon na po nagsimula yung mga maliliit na problema pero habang tumatagal lumalaki po. Kasi tumataas ang bilihin at yung anak ko kailangan ng maggatas. So yung pong mga extra na hindi namin ginagastos noon ay kailangan na naming pagkagastosan ngayon. Okay lang naman po kasi gano'n talaga, at least ma-experience mo kung paano talaga maging ama or maging provider. Kaya nga lang po, talagang habang tumatagal ang panahon, tumataas din po ang bilihin. Kaya naman po, tuwing magtataas ang bilihin, medyo nahihirapan po ako mag-budget dahil nagkukulang po talaga siya. Pero gano'n pa man po, ay nai-survive naman namin yung unang taon, 2 taon ng anak ko. Hanggang sa dumating nga po na kailangan ko ng mag-resign dun sa kumpanya ko or dun sa isang brand ng electronics na pinagtatrabahoan ko dati, kaya naman po naisipan kong mag-abroad. Sa pag-apply ko po sa abroad, hindi rin po naging madali kasi yung una ko pong planong puntahan dun po sa South Korea ay hindi po tayo pinala dun. Pero nung dumating na po yung point na makakaalis ako at sa United Arab Emirates po ako natuloy. Hindi rin po naging madali ang pagsisimula ko roon dahil visit visa po ako nagpunta doon. Doon pa ako nag-apply at mabuti na lang po may nakilala ako na isang Pilipino doon. Nakatrabaho ko pala doon sa dati kong company dito sa Pilipinas. Hindi rin po naging madali nung nagsisimula na ako dahil unang-una po napakalayo nung pinagtatrabahuhan namin. Mahirap po sa aking makabenta noong mga time na yun dahil foreigner nga po yung mga customer, medyo parok pa tayong mag-English ng mga panahon na yon at naninibago pa po tayo dun sa kapaligiran. Sa awa po ng Diyos, nalampasan ko po ang mga pagsubok na yon at dahil po medyo naiinip tayo, pinagbutihan ko na lang po ang aking trabaho para malibang-libang naman po tayo doon. Kahit na naho-homesick, dahil alam kong may mga pangangailangan dito sa Pilipinas, pinagbuti ko po yun. Hindi ko na inisip po yung iba pang distraction. Hanggang po lumipas ang taon ay pinalad naman po tayong mapili para makapunta sa ibang bansa, doon nga po sa West Indies. Ang sabi po nung supervisor ko noon, ah, ang sabi po ng supervisor ko noon ay may surprise siya sa akin at yun nga po yung trip to West Indies, malapit sa Caribbean at natuwa naman po ako kasi libre po yun. 10 days po yun na trip lang, bakasyon, wala po kaming gagastusin dahil provided po lahat ng company yung ah, gastusin. So yun nga po, nahirapan ako ng una, pinagbuti ko lang po yung trabaho ko, nakakuha ko ng surprise. Yung sumunod naman po na ilang taon ay doon din po sa trabaho na yun, same na trabaho. Hindi rin po naging madali kasi habang tumatagal po, tumataas yung target. So pinagtrabahuan ko lang po, pinagbuti ko, na-appreciate naman nila hanggang sa na-promote naman ako ng supervisor.
Kaya po nung na-promote ako, lumaki po yung sweldo ko. So medyo hindi na po tayo ganong nasi-short sa pagpapadala sa pamilya dahil nga po na-promote tayo. Lumaki rin po ang incentives ko nung mga panahon na yun. So yun nga po, tinuturing kong mga blessings yun dahil sa mga pinagdaanan kong hirap, meron naman pong masasayang pangyayari pagkatapos po ng mga pagsubok na yun. Kaya po, gusto kong ibahagi sa inyo kung paano dumadating ang blessing sa mga buhay natin. Unang-una, dumadating po ang blessing sa buhay natin sa hindi inaasahang pagkakataon. Kadalasan po kasi, nangangarap tayo o humihiling tayo sa kanya na sana magkaroon tayo ng ganito, sana maging ganito, pero gusto natin kaagad-agad nating makukuha. Hindi po gano'n. Dumarating po kadalasan ng mga blessings natin sa hindi inaasahang pagkakataon. Minsan nga po, makikita niyo na lang na hawak-hawak niyo na pala or nasa sa inyo na pala yung mga blessings na hinihingi niyo. Hindi niyo lang namamalayan. Sumunod po, dumarating ang mga blessings sa buhay natin pagkatapos ng mga mahirap na pagsubok sa buhay natin. Kadalasan po, yung problemang mabigat, akala natin sobrang bigat, parang katapusan na ng mundo para sa atin. Pero hindi po. Pagkatapos po ng problema na yon, pagka po nabigyan nyo na siya ng solusyon, magugulat na lang po kayo. May blessings na darating sa inyo. Sa Bible nga po, sa kada milagrong nangyayari, nagsisimula po sa problema. Kaya asahan niyo po na pag dumaan kayo sa problema at nalampasan ninyo iyon, may kasunod pong blessings yan galing sa itaas. Pagkatapos po ninyong magtrabaho ng malupit, sigurado po akong bibigyan niya kayo ng reward. Kagaya po nung nangyari sa akin, yung unang taon po, hirap na hirap talaga ako, pero pinagbutihan ko lang po. Hindi ko nga rin po ini-expect na ganun ang mangyayari. Kaya sa inyo rin po, pagbutihan niyo lang po yung trabaho ninyo. Sigurado po ako magkakaroon kayo ng reward. Kaya nga po, lagi kong binabanggit yung Colossus 3:23 na pag kayo'y nagtatrabaho, isipin ninyong naglilingkod kayo sa Diyos at hindi sa tao. Dahil siguradong sigurado po ako, pag ginawa ninyo yan, may reward kayo galing sa taas. Sumunod po, pagbibigay ng tulong sa kapwa. Ito po ay subok ko na rin dahil kadalasan po pagka meron akong nakikitang taong dapat tulungan, nag-aabot po ako sa abot ng aking makakaya. Kasi po, hindi lahat ng tao dapat tinutulungan. Meron po diyan mga tamad, nanghihingi na lang. Pagka po gano'n, hindi ko talaga basta-basta binibigyan. Pero pag nakikita ko namang kailangan nila ng tulong, kahit po papaano nag-aabot-abot tayo kasi obligasyon po natin na tumulong sa kapwa lalong-lalo na kung nahihirapan sila. Sumunod po, pag oras mo ng unlad. Ito po ay yung masasabi kong in God's timing na pagka talagang oras mo na ay ibibigay niya po sa inyo. Halimbawa po sa negosyo, matagal niyo na siyang pinagtatrabahuhan, ibinibigay niyo naman yung talagang the best doon sa negosyo ninyo. Pag oras niyo na po, sigurado ako, makukuha niyo po yan. Ibibigay po sa atin ng Panginoon yan. At sumunod po, hindi blessing galing sa Diyos ang mga panalo mo kung ikaw ay magsusugal. Kadalasan nga po, yan ang nagiging dahilan ng pagkabaon sa utang dahil nga po, hindi ka naman talaga mananalo diyan ng sigurado. Hindi po lahat ng nagsusugal ay nananalo. Kadalasan nga po mananalo ka sa una, matatalo ka hanggang sa gusto mong bumawi, hindi ka na makabawi. Marami pong ganyan. Marami po akong nakitang ganyan, lalong-lalo na po nung time ng pandemic, yung online sabong, meron pa nga po na isasanla na miski bentilador. Kung yan po ang nakikita niyong solusyon, wag na po. Wag niyo na pong ituloy at baka malulung lang po kayo. Kaya naniniwala ako na kung hindi mo susolusyunan ang mga problema mo ngayon o hindi mo pagbubutihin ang iyong trabaho na biyaya rin na galing sa Diyos, ay mabagal ang pagdating ng biyaya sa ating buhay. Bakit ko ba ito ginagawa? Dahil po mayroong mga tao na umaasa sa biyaya ng Diyos pero ayaw naman harapin o solusyonan ang kanilang problema. Ang kalaban kasi natin dito ay yung mga taong takot na harapin ang mga problema at naghahanap ng madaling paraan para masolusyonan ang kanilang problema. Kaya kadalasan ay nababaon sila
sa mga utang at lalo pa nagkakaroon ng mas malaking problema. Kaya naman po, wag nating kalimutang manalangin sa itaas dahil sigurado po akong hindi niya tayo pababayaan. At sa takdang oras na ibibigay sa ating ng Panginoon, ay makakamit din po natin ang ating mga pangarap. Siya nga po pala, dun sa mga gusto magtanong about sa pagninegosyo, mag-comment lang po kayo or mag-message po kayo sa akin. At pakipollow na rin po ang aking Facebook page, Billy Rodriguez Yoson. Paki-like and share na rin po para naman po makita ng iba na meron tayong mga ganitong content. Siya nga po pala, may nag-message din sa akin, nagtatanong kung saan po yung location ng aming bakery. Ang location po ng aming bakery ay 0719 F. Navarrete Street, Arcombato, Valenzuela City. Bernilins Bake Shop po. Pero sa ngayon po ay basic bread pa rin po tayo. Pero sisimulan na po namin kasi lumalamig na po yung panahon. Hindi na madaling masisira yung ibang paninda natin. At muli po ipapaalala ko sa inyo na sa Colossus 3:23 na kung kayo'y magtatrabaho, isipin ninyong naglilingkod kayo sa Diyos at hindi sa tao. At lagi nyo rin pong tatandaan na kasama ninyo ako sa pagbabago ng mundo. Maraming salamat po.